unang hirit. Ano ito, Mars? Sa may hindi ka uminom. Uminom dyan ng gatas. Yun naman. Kasabay ng inyong breakfast, aba, nasubukan nyo na ba ang malinamnam at masustansyang gatas ng kambing? Kambing is the king. Tayo ngayon. At makikitambay tayo sa isang goat farm. Ang kanilang gatas at iba pang produkto ibibida ni na Tony Pet at Arnan. Mula pa po yan sa Herona, Tarlac. Good morning, guys. Herona. Parang Italia. Magandang umaga mga kapuso! Nandito tayo ngayon sa isang goat farm sa Herona, Tarlac para makabanding ang ating mga bagong ka-works ngayong umaga, ang mga kambing! Di ba, Arn? Yes, Ton. Ask ko lang ha. Ano nga ba mga crossbreed ng mga kambing dito? Maraming mga crossbreed ng kambing dito. Pero, ang mga crossbreed na sinasabi natin ay yung mga kambing na ito na kulay puti na crossbred mula sa isang imported na kambing at isa pang imported na kambing, yung maputi na yan. At meron silang mga Anglo-Nubian na mga kambing dito. Yun yung mga kambing na malalaki, matatangkad, matitikas, which is very good for goat growers kasi mas maraming laman ang kanilang mabebenta, mas malaking income yan. Meron din silang mahabang mga tenga na talaga nakalaylay, lumalagpas sa kanilang mga baba, tapos sila ay very sociable. Meron din silang tinatawag na bower. Yan ay ang kanilang yung tinatawag na mga malalaking kambing na puti ang mula leeg pababa. Tapos kulay brown ang ulo. Tapos mahaba din ang tenga nila. Nakakatuwa itong goat farm dito. Akalain mo merong goat farm dito sa Tarlac kasi akala mo lang meron lang silang mga palayan, pero merong goat farm na ang kanilang mga specialization ay mga imported na kambing. Meron din silang saanin. Ang saanin ay maliliit na mga kambing na tinaguriang maliliit yung kanilang mga tenga. Tapos itong kanilang demeanor ay very calm, puti ang krema. At ito na, tuwing 6:30 na umaga, eksakto yung punto, nagpa-fashion show, rumarampang ating mga kambing. Hindi para mag-fashion show, syempre, para ipakita syempre sa inyo na sila ay pupunta sa milking parlor. May parlor na sarili ang ating mga kambing. Gagatasan natin sila. At ang milking parlor na ito ay very high-tech na maituturing. Trained sila na umikot, papunta rito at pumunta sa kanya-kanya mga cubicle. Cubicle na parang sa opisina. Tapos, uumpisa ng gatasan. Ang kanilang ginagawa, pinapakain sila para sila kumalma. At syempre, tinetest nila kung may mikrobyo na tira doon sa kanilang gatas sa loob ng suso. Kapag ka-okay na yan, proven safe, lalagyan na ito ng kanilang milking machine. At 1 hanggang 2 litrong gatas ang maaari makuha sa bawat kambing. Goat's milk! Diba? Merong goat milk dito sa Herona, Tarlac. At kung gusto niyo pang malaman kung ano pa ang ibang mga produktong maaaring makuha mula sa goat's milk, kasama natin si Arn syempre, at si Rockstar Chef Nancy. Good morning, Chef. Ito, ang dami-dami nating pwedeng gawin sa goat's milk. Ito, ang dami. At healthy, all over the world, this is the healthiest kind of milk. Yep. So, aside from pasteurized milk, merong kesong puti. Tapos, ang leveled up na kesong puti ay yung feta cheese. Ang mga Griego, merong feta cheese. Ang mga Pinoy, Tarlaqueño. Meron na rin. At hindi lang yan. Diba? Ang proseso naman ng paggawa ng kesong puti, madali lang para sa mga gustong magnegosyo dyan sa bahay. Meron silang, siyempre, goat's milk na kailangan lagyan ng salt, di ba? Papakuluan mo yan until 72 degrees. Yes. Tapos, lalagyan mo na ng asin. Yun, After that, palalamigin mo. Pagkalamig niya, lalagyan mo na ng rennet. Yung rennet ay yung nagpapahiwalay ng liquid and solid components ng gata. Pang-emulsify at pang-coagulate. So, ang mangyayari doon, bubuo ngayon yung protein, matitira yung liquid, which is the whey, yung protein is the curd. Yung curd ngayon, isa-strain nila doon sa isang strainer na with cheesecloth. Yun na yung titigas na magiging ng cheese. Eto na siya. Ito na yun. Nakuha niya yung pattern ng ano. Yeah. Tikim. Kailangan tikman. Yun o. Wow, ang laki ng slice mo. Yun o. Kailangan malaki. Lalaki. Samantalayin na natin, di ba? Okay. Let's go, mga kapuso. Ngayon, ito naman ang leveled up. Ito yung gourmet version ng cheese. Diba? How do you make it gourmet? You put your herbs and spices and you put it in olive oil and you let it ferment till it becomes a little, yung nagiging siyang medyo ripe na may konting alat asim.
So, diretso, pwede na to as canapé, pwede na to sa mga sidings pang pizza. Yan. Oh, very Sarap. good. Ang sarap, lasa ng olive oil at feta cheese. Kaya may alamang iba't ibang mga dishes mula sa goat's milk. Papakita sa atin ni Rockstar Chef Nancy Lumem. Yes. Sa pagbabalik ng At unang... matitikim natin. Hirit! Oo, tama yan. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. Good morning, mommies! Today, Magnolia will provide us with another easy and delicious recipe that the whole family can enjoy anytime, any day. Sawa na ba kayo sa plain flavored popcorn? Aba, gawing mas exciting ang bonding moment with Barkada, kasama at sa tulong ni Chef Kai. Hi, good morning Monica. Good morning sa ating mga kapuso. Ang gagawin natin today ay ang ating Star Chocolate Cream Popcorn. Dahil ang Star Margarine